na-dismiss na po ng Korte Suprema bilang unconstitutional ang hinaing impeachment complaint ni Tambalus Laws at mga congressman. Unanimous decision po yan. Pati yung kaisa-isang appointee ni Marcos Jr. na aking kaklase ay bumoto pabor. Talo si Romualdez sa impeachment case kay Sara Duterte. Yan. Yan pa naman ang gustong-gusto niya nangyayari para makatakbo siya at manalo ng president. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, so ayan po ang maiinit na balita ngayon sa social media at sa mainstream media. Ngayon, itong vlog na ito, pakikinggan po natin ang vlog ni Attorney Harry Roque patungkol po dito sa Supreme Court na nagdesisyon na nga sila na unconstitutional itong ginagawa ng House of Representatives, yung impeachment na yan, o nabasura. Di ba? At pakinggan rin natin ang birit nitong si Rowena Guanzon patungkol dito kay Martin Romualdez. O ayan, Martin Romualdez, ang pangarap mong maging presidente mukhang malabo na. Mukhang malabo na. Okay, so yun po ang ating pakikinggan ngayon, ang mga reaksyon ni Rowena Guanzon at ni spokesperson Harry Roque dito sa impeachment complaint na nabasura ng Supreme Court. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon na narinig po niya ang ating mga dasal. Hindi po tayo nagkamali na sinuportahan at ipinagdasal itong si Vice President Inday Sara Duterte. Kitang-kita mo dito na the truth will set you free. Okay? At kitang-kita po dito na hindi po tayo nagkamali na naniniwala tayo na sa simula't sapul, malinis po si VP Sara. At alam ko naman, ang iba dyan, walang ibang magawa kundi pamumulitika lang. At sinisiraan lang nila si VP Sara dahil sa bayad sila, no, sa mga politicians na ito, especially ito mga Ensaymada vloggers na ito, no. Alam nila mga dating DDS yan yung mga vloggers ng Ensaymada, mga dating DDS yan. Alam nila na itong si VP Sara ay malinis kasi nagva-vlog sila kay VP Sara noon. Alam nila ang ugali ng mga Duterte na hindi yan mga korap. At kitang-kita mo naman, pati itong Supreme Court ay naniniwala na may nakita silang unconstitutional dito sa pagpasa ng House of Representatives. So hindi man ang Supreme Court na yan, pinag-aralan nila yan. Hindi kagaya nitong House of Representatives. Remember, they are just voted or nakaupo lang sila ngayon sa kanilang mga pwesto dahil binoto sila ng kanilang mga constituents. Read and write, ika nga. Read and write lang ang requirements dyan sa House of Representatives. Pero dito sa Supreme Court, hindi ka magiging justice dito kapag hindi mo pinag-aralan itong mga desisyon ng mga ganitong bagay. Okay? Pinag-aralan. Dyan sa Supreme Court, dyan sa House of Representatives, pamumulitika lang yan. So Mandar, dito talaga ay naniniwala pa rin ako sa ating demokrasya na bansa. Okay? Meron pa talagang proseso, meron pa talagang gumagana talaga ang gobyerno pa natin. Kahit minsan bias na bias yung iba at namumulitika. Okay? So, heto, itong vlog na ito ay atin pong ramdamin ng masyado dahil po it's a celebration of VP Sara's na nabasura itong impeachment na ito. Okay? At dahil dyan, may nagsalita na ang inyong paboritong si Rowena Guanzon. O Rowena Guanzon, pasok! Asarin niyo na!
Alam ko ang mga dilawan na ito at mga pinklawan na ito ay iyak na eh. Especially itong mga buhaya sa Tuwadcom at House of Representatives. Rowena, pasok! May ibang klaseng bagyo. Ano? Talo si Romualdez sa impeachment case kay Sara Duterte. Ito yung kagustuhan ko kay Rowena Guanzon kasi yung kalaban talaga, maaasar talaga. Ay, asar! Yan pa naman ang gustong-gusto niya mangyayari para Sino? makatakbo siya at manalo ng president. Alam Sino yan? mo naman, ang style ni Martin Romualdez, di ba? Disqualified enemy, di ba? Kaya sa Umiiyak yan ngayon eh. I think kumakanta siya ngayon. Umiiyak ang puso ko, tumisiga. niya, wala siyang kalaban, pinadisqualify niya yun. Wala pa kayo ha. Ay, ano ba, nasaan na ba mga tao? Bagyo-bagyo. Bakit dun sa, sa post ko na hindi live ay 537,000 ang views. Dito sa live, walang tao. Walang Teka tao. muna, antayin natin sila ha. Alam niyo tong bagyo na to. Ito yung bagyo na protracted. Slow connection kasi tayo. Protracted ba? Yung parang, dahan-dahan, pumasok yung isa, tapos akala natin, wala na. Tapos, andyan na naman, lumakas na naman, tapos, humina na naman. Ito naman, pangatlong bagyo na pala to. Talagang, pero itong bagyo na humampas kay Romualdez at kay BBM. Baklasing bagyo ito dahil Supreme Court na talaga. Humampas. Bagyong Supreme Court yan. BBM. Tanggapin mo ito BBM kasi itong bagyo na ito sa Supreme Court, new normal na yan. Ay. Sa kanila. Kaya siguro, baka ipa-refund na lang yung mga congressman na pirma. Yung mga congressman na nakatanggap dahil pumirma doon sa sabi ni Rowena Guanzon, ay i-refund daw sa ibigay niyo balik kay Romualdez. Di ba Romualdez, sayang naman yung binigay na budget mo. Yung mga kongresista diyan na nakatanggap ng budget, maawa naman kayo, isauli niyo yan. Yan kasi, tinanong kayo ng Supreme Court, nabasa ba lang lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan na inakyat doon sa Senado? Kasi 300 plus kayong mga kongresista dyan. Nagmamadali silang ma-impeach itong si BP Sara. Ang tanong, ang lahat ng mga kongresista dyan sa HOR, nabasa ba ninyo itong impeachment complaint? Boba pala kayo eh. Sa minamadali ninyo, ayan tuloy, ang Supreme Court, sabi nila, unconstitutional ito. Imagine in just one day, na-impeach ka agad si BP Sara, pumirma yung halos 200 plus. Sinong tanga na maniniwala dyan? Di ba? Ayun, sabi nga ng ibang mga kongresista, pumirma lang sila kasi napipilitan silang pumirma. Kasi kung hindi sila pipirma, wala silang budget. So anong sabi ng Supreme Court? Unconstitutional. Di ba? Mananaig pa rin ang katotohanan. Pang-apat yan na complaint ang inakyat nila. Ano ang nangyari dun sa tatlo? Kasi nakalagay sa saligang batas sa konstitusyon, isang impeachment complaint lang ang pwedeng i-file sa isang taon kada opisyal. One lang. Dapat yung first complaint lang inakyat niya. Diba? Ano nangyari dun sa tatlo? Atat na atat sila eh. Paano yan eh? Pinapasagot sila. Pero, sabi ni Romualdez, hindi kami sasagot. Bakit? We are the House of Representatives. Di ba? Mga malalaki na kasi yung ulo ng mga buhaya na ito eh. Busog na eh. Diba? Ba't kami sasagot? Yan, equal powers yan executive, legislative, at itong judiciary. So, wala kayong magagawa dyan. Hambog kayo kasi dyan sa House of Representatives eh. Mga hambog! It's beneath them to answer the Supreme Court. Kaya ayan. Yan. Lunukin nyo yung talo nyo. Hirap talaga eh. Hirap talaga pag puro na... Martin Romualdez, lunukin mo na yung talo mo, okay? Pwede mo yan lunukin, pero kumain ka rin ng kanin. Isudan mo na yung pagkatalo mo. Sobra na yung kapangyarihan sa ulo. Sumobra na.
Yung parang wala nang makakapigil sa kanya. Yung parang hari na siya. Correct. Ba, di ba may Pangulo ang Pilipinas, may Presidente? Bakit? Feeling president siya eh. Kita mo nga yung marching siya with sundalo, di ba? Feel niya presidente siya eh. Hindi niya alam buhaya siya eh. Itong speaker eh. Parang siya yung pinaka-powerful man in this country. Correct. Ay, pinakayaan lang siya ng BBM. Yan ang problema. Kasi hindi man lang niya maasa. Imagine ha, si Rowena Guanzon ang nagsabi ha. Hinayaan lang siya ni BBM, itong si Martin Romualdez na maging buhaya. Hinayaan mo eh. Di ba, Rowena Guanzon? Sabi ko rin yan eh, na bakit ako saan ako nakarealize na nabudol na. Nung time na si BBM, hindi niya talaga kinampihan si VP Sara. Nag-away sila ni Martin Romualdez, itong si VP Sara, silang dalawa. Inaway nito ni Romualdez, itong mga galamay niya dyan sa House of Representatives, kung ano-anong mga ini-interview nila iniimbestigahan nila itong si VP Sara sa confidential funds at kung anong-anong mga budget dyan. May isang kibo na itong si Bongbong Marcos na kampihan niya sana itong si VP Sara kasi sabi nila, unit team sila, wala. Hindi niya kinampihan. Hindi nga niya sinita si Buhaya Romualdez eh. Di ba? Yung pinsan niya. Kahit na ganito na mga nangyayari. Yung budget is scandal and skandalo dun sa budget. Na hanggang ngayon, nasa Supreme Court pa Correct. yung Sila yung dapat pa iimbestigahan at i-impeach. Ito yung tao, yung aming vice presidente na matino na nagtatrabaho, yun pa talaga ang pinag-imbestigahan nyo ha. Kayong mga kawatan dyan, kawatan sa kapangyarihan, kayo pa yung hambog dyan. petition against the House of Representatives and even against the, of course, the entire Congress, di ba? Skandalo ah! Na para bang tunulak na lang yun sa lalamunan ng mga tao. Wala, parang sinasabi lang, wala kaming ano dyan. Anong delikadesa? Wala yan. Basta importante, hawak natin yung pera. Yun ang pamigay natin, lalo na kampanya. Importante may ayuda. Kaya po yun talaga. Ang napakalaking problema ni BBM ay ang pinsan niya. Ay BBM. Tanggalin mo na yung pinsan mo. Di ba? Yan rin ang lagi nating sinasabi dito sa vlogs natin, di ba? Si BBM, ang problema niya, itong pinsan niya. Yan ang dahilan ng sumisira sa pangalan nila. Yan siya na dihado eh. Tanggalin mo na yan. Yan ang nakakasama ng image mo. Correct. Paano ka babawi niyan? 3 years na. Siya pa rin. Ang gagawin mong speaker dyan. Isang tawag mo lang dyan sa mga congressman na yan. Hindi nila iboboto yan sa Lunes. Tanggalin mo na, BBM. For your own sake. Correct. Tanggalin mo na ang pinsan mo. Aside sa tanggalin mo yung pinsan mo, expect ka na rin na wala nang boboto sa 2028. Di ba? Goodbye. Never again to Marcos. Yan na talaga ang masasabi ko dyan. Okay? Tama ito si Rowena Guanzon. Ang pinakapulot dulo dito sa administrasyong Marcos, itong si Martin Romualdez lang naman ang nagpapagulo sa politika ng bansa natin. Maganda lang sana yung takbo ng politika eh. Maganda na sana yung unit team. But dahil lang sa isang ambisyon ng buhaya, biglang nasira lahat ang mga plano, di ba? At sinong kawawa dito? Taong bayan. Dahil sa kanyang ambisyon, kawawa ang taong bayan. Kasi atat na. Unang-una, yung People's Initiative niya. Di ba? Imagine that one. Ano, gawin mong Prime Minister itong bansa natin? Parang wala nang hindi napapalit ng presidente? Anong tawag mo dyan? Kababuyan yan eh. Di ba? So, sa simulat sa pool, magulo talaga ang ating bansa kapag nandyan yung buhaya na yan eh. Buhaya yan. Yan ang mangyayari kapag ipaiiral natin ang greediness. Sobrang greedy ka na. You have it all pero gutom ka pa rin. Grabe. Yan. Ito. Pakinggan din natin itong kay Attorney Harry Roque na reaction dito sa pagkapanalo ni VP Sara. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa Pilipinas. At napakagandang araw po. God is good. God is just. God be praised. Ngayong araw po, napakagandang Amen. balita ang dumating sa ating lahat.
na-dismiss na po ng Korte Suprema biglang unconstitutional ang hinaing impeachment complaint ni Tambalus Los at mga congressman. Ulitin ko po, napakagandang balita, na-dismiss na po ng Korte Suprema bilang labag sa saligang batas ang impeachment complaint ni Tambalus Los at ng mga congressman. Ang pag-usapan natin, bakit na-dismiss? Well, gaya ng inaasahan po natin, no? Yan ay nadeklara ng ating Korte Suprema na labag sa ating saligang batas dahil ito'y labag sa probisyon na ang lahat ng mga impeachable officers pwede lamang hainan ng isang impeachment complaint kada taon. At gaya ng aking sinasabi, paulit-ulit na para silang praka, kapag sinabi mong fourth impeachment complaint, yan ay labag doon sa pinagbabawal na multiple impeachment complaints. Ano ba naman ang mahirap intindihin doon? Now, ang sinasabi ng mga Tambalus Los at congressman, yung tatlong impeachment complaint, hindi namin inaktuhan. Paano sinagot yan ng ating Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema, dahil hindi mo inaktuhan yan, hindi mo rin-refer kay Speaker at hindi na-refer sa Committee on Justice, ibig sabihin, yan ay na-archive, yan ay na-dismiss nung ang Kongreso ay nag-adjourn, sine die, yung pagkakatapos ng 19th Congress. Anong epekto ng pagkaka-dismiss? Well, yan ay na-dismiss. Ibig sabihin, hanggang February 6, 2026 na ang panibagong impeachment complaint na po pwedeng mag-ihain laban sa kay VP Sara. Ulitin ko po, ang sabi ng Korte Suprema, ang epekto ng hindi ginalaw ng Kahit pa magsampa sila ng impeachment complaint sa 2026, wala na. Hupas na yan. Hindi na paniwalaan ng tao. Kamara de Representante yung naunang tatlong impeachment complaint, yan ay nagresulta sa pagkakadismiss ng tatlong complaint. Nung ang Kongreso ay nag-recess na hindi siya inaktuhan, hindi man lang na-refer sa House Speaker at sa Committee on Justice ng Kamara. At dahil yung tatlong impeachment complaint na yan ay na-dismiss, natural, labag na doon sa pinagbabawal na mahigit isang impeachment complaint, ang pang-apat na impeachment complaint. So mga kaibigan, there is a God. God is good, God is just. Hindi nila pinayagan ang kagustuhan ng Tambalus Los at ang mga bangag na matanggal ang VP Sara dahil hindi pa po nagsisimula ang boxing, wala na palang boxing dahil palpak ang mga congressman at ang Tambalus Los na umintindi sa ating saligang batas. Pero meron pa pong pangalawang basihan kung bakit na-dismiss yung impeachment complaint na yan. Dahil ang sabi ng Korte Suprema, bagamat may provision na kapag nasuportahan yan ng mahigit one-third ng mga miyembro ng Kamara de Representante, hindi po pwede na para siyang Bicol Express. Na palibasa mayroong sapat na lagda ay po pwede nang maihain. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi ganun yon. Kinakailangan, dahil seryosong impeachment complaints, kinakailangan bigyan ng pagkakataon na madinig ang mga impeachable officer na hinahainan ng impeachment complaint. Bakit? Dahil nga napakaseryoso ng consequence, pantakin mo, pinakamatataas na opisyales, pinatatanggal sa kanilang opisina, dapat madinig sila at every step of the way, including dun sa initiation ng impeachment complaint. Kaya nga, sa saligang batas, merong proseso. Dapat ang speaker i-refer ka agad para sa referral, sa pag-include sa order of business. Within X number of days sa order of business, kinakailangan niya ma-refer sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice, babasahin yan, titignan muna yung sufficiency of form, kung tama ba yung forma, at titignan kung okay ang forma, kung sufficiency in substance, kung meron ngang laman o meron ngang meet yung reklamo laban sa impeachable officer. At matapos dyan, dadaling pa sa plenaryo, pagbobotohan. At ang sabi ng Korte Suprema, dahil napakaseryoso nitong impeachment proceedings, dapat mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng miyembro ng Kamara na pag-aralan yung mga impeachment articles of impeachment, hindi lang yan, at titignan din yung mga ebidensya sa kabila at nasa likod ng lahat ng articles of impeachment. Bago po ito, dahil alam niyo naman, isa ako dun sa abogado na nagdulog sa Korte Suprema nung kaso ng Francisco, nung ini-impeach nila si Chief Justice Davide, ang sinabi doon, ang impeachment ay initiated sa paghain ng isang very... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...